Question ni Miss BBYYY. Hi Doc, any suggestions po na tablet pampatulog ng dog? Kahit 10 minutes lang, malagyan lang po namin ng kadena or busal. Nananakmal po kasi, sana mapansin. Miss BBYYY, yung problema po kasi pagka magbibigay kayo ng sedative sa aso po ninyo, yung mga sedatives po kasi na ginagamit ng mga vets ay mga ano yan, kailangan po ng reseta yan, or yung iba po ay mga dangerous drugs na tinuturing po yan, hindi po basta-basta binibigay yan sa mga hindi veterinarians. So kailangan vet mismo mag-administer, or kung may mga iba namang mga drugs na binibigay over the counter kagaya ng melatonin at iba pang mga sleep or sedation inducing na mga drugs, ay kailangan po yan kailangan yung tamang dosage, tamang pag-administer po. Medyo masalimuot po kasi yung mga ganyan, hindi po basta-basta yan binibigay sa mga dogs, kaya hindi po yan ang unang-una ko i-recommend sa inyo. Ang unang-una ko i-recommend sa inyo is have somebody who knows how to handle aggressive dogs, visit your house, and siya ang gumawa niyan para sa inyo, para unang-una hindi po madadamage or may injure yung aso, and kayo rin mismo hindi rin po kayo may injure or hindi magkaroon ng untowards na event. Diba, ito leash nyo. Madali lang naman kasing suotan ng kadena or ng leash yung aso na medyo aggressive, Halimbawa itong leash na to, tanggalin natin itong ito. Halimbawa itong leash po na to, pwede nyo na pong isuot sa aso nyo to, medyo kung nagwawala siya, di ba merong hawakan yan sa dulo, itong super dog leash natin dito. Lulusot nyo lang po ito sa sa handle niya sa ibabaw, sa taas. So gagawin nyo maluwag na maluwag ito, tapos tiyempuhan nyo lang yung aso nyo na medyo hindi siya stressed, Huwag kayong huwag nyong susuot ng medyo umiiwas-iwas na yung aso ninyo. Yung pasimple lang kayo, nararamdaman niya kung stressed kayo or naghahanda kayong gumawa ng isang bagay na hindi niya magugustuhan. So, relax lang kayo kapag gagawin niyo ito. So, kung yung aso ay natutulog, edi mas maganda. Kung natutulog siya, edi susuot niyo lang ito ganyan. O pagising niya, ilayan nyo na at suot-suot na niya. Of course, may danger ito. Baka mahilan nyo masyado. Baka naman ang mangyari ay masakal naman ang tuluyan yung aso nyo. Kaya iingatan nyo rin. So if your dog is super aggressive, tapos magising siya at sinuotan nyo nga ganun, baka nga masaktan pa kayo ng aso ninyo. Mas maganda po talaga na meron pong professional magpunta sa bahay ninyo. I can have my trainers, my guys go to your house kung malapit lang kayo sa amin or kung malapit sila sa area ninyo. Kasi nag-home service din po kami sa dog training namin sa Manalo K9. Dito po sa within Metro Manila, within Rizal, pwede po namin kayong pabisitahan sa mga boys ko. Magagaling yung mga trainers natin. Simpleng-simpleng bagay po yan para sa kanila. And if you have an aggressive dog like this, why don't you have him trained with us sa Manalo K9 para po ma-enjoy niyo yung aso niyo? Kasi pagka may mga aggressive na mga aso, iba-iba rin ang dahilan yan. So evaluate din po namin kung bakit aggressive po yung aso ninyo. Titignan namin baka pwede pa namang ayusin. Baka po yung aso ninyo nagiging aggressive lang dahil hinahayaan ninyo na maging aggressive. It could be like that, It could also be na yung dog ay natutunan lang niya yung behavior na yan para makuha niya yung gusto niya, or para nagde-defend siya ng isang bagay, food or toys niya or kalaro niya, nagde-defend siya ng wala sa lugar. So why not give a permanent solution dun sa aso niyo? Have your dog trained with us, Marami kasing iba-ibang aggressive tendencies ang mga dogs, or aggressive reason kung bakit sila naging aggressive. Could be na lang talaga sila, yung kanilang breed ay may tendency talaga na maging aggressive, or yung mismong linyada ng aso ninyo ay may tendency maging aggressive. For example, sa breeds na ginagamit namin sa K9, meron talagang mga linyada ng mga Belgian Malinois na aggressive po talaga sila. Mga puppies pa lang, barumbado na talaga.
And kung hindi mo talaga i-correct yun, kung hindi mo talaga iso-socialize, ipapamiliarize na maayos yung tuta, paglaki nun, sakit sa ulo yun. O kagaya nitong si Logan, ano, actually yung pinanggalingan nito si Logan, both parents niya mga barumbado. Pati yung brother niya, dalawa lang silang nag-survive kasi dun sa litter. Yung brother niya si Victor, barumbado rin yun, pero na-train namin yun, pero eventually kasi nag-iiba-iba ng handlers yung umahawak kay Victor, yung kapatid ni Logan. May mga nakagat yun si Victor eventually kasi hindi consistent yung handler ni Victor. Etong si Logan ko, talagang may aggressive tendency yan. Pero dahil sinimulan ko pa lang, nung puppy pa lang siya, na maging mabait siya because I had a family already back then, no, nung 2015, meron na akong pamilya. On 2014, pinanganak si Logan. Sa bahay ko mismo siya pinanganak, dito sa kabila naman aming bahay before. Tapos, lumaki siya sa akin, so I removed kung ano man yung aggressive tendencies niya at an early age para magamit ko siya sa bahay. So, nakikita ko pa rin, no, meron siyang aggressive tendency talaga, pero natutunan niya at an early age, until now, he's already about 10 years old, na hindi siya magiging aggressive sa mga bata, sa family namin. Diyan lang sa mga intruders lang kapag may hindi tamang intruder. Pero pag may mga bisita, no, friendly rin yan si Logan. Pero kapag alam niyang hindi bisita, hindi ko mapagkakatiwalaan yan si Logan na hindi niya babanatan yung taong papasok na lang basta-basta dito. So, ayun po. I would not recommend any sedatives, no, through a vlog like this. Pero if you really want a sedative, no, go to your veterinarian, have him do a house call, home service siya sa bahay ninyo or assistant niya para mabigyan ng sedative. Kasi madali rin po yan, no? Kaming mga vets din ay trained din sa pag-handle ng mga aggressive dogs. We know what to do kung may aggressive dog na dinala sa amin. We know how to pin the dog, in a certain way para hindi po siya makapalag, pero hindi po siya ma-injure or hindi po siya masasaktan or hindi makahinga. So, I don't think you should do this on your own, Miss BBYYY. Get a professional, either a veterinarian or a trainer na marunong sa aggressive dogs. Hindi kasi lahat ng mga trainers ay marunong talaga sa aggressive dogs. And have them help you. Okay, so kung meron kayong dog nga sa bahay, no, I always recommend na ipatrain po ninyo kahit basic obedience lang. Kung hindi nyo kayang i-train yung aso ninyo, kung hindi nyo kayang matutunan kung paano mag-training ng aso ninyo, kami po ay handang tumulong sa inyo. Manalo K9, please contact us if you want your dog trained para hindi po ganito sakit sa ulo yung aso. Gaya ng post ko kahapon, no, sabi ko kung may maganda kang aso, no, binili mo ng mahal or whatever, tapos walang training, either maging sakit sa ulo yan or hindi mo mai-enjoy ng maayos. Okay, so if you want to enjoy your dog na hindi maging sakit sa ulo, ay pa-train nyo po sa amin. Or kung may kilala kayong magaling din na trainer, then you have to invest in your dog's education. Parang sa bata din yan, di ba? If you want your kid to grow up to a fine citizen, a fine individual, then invest in his education or her education. Ganyan din naman po sa mga dogs natin. If you don't invest in your dog's education, ayan po, either sayang yung aso or sakit sa ulo yung aso. So whatever the case, no, Ma'am BBYY, baka naman hindi yan lumaki sa inyo, baka naman kung ano man yung ibang reason kung ba't aggressive yung aso ninyo. So maybe you should get professional help. Wag lang po basta bigay lang kung anong pampatulog at baka makasama pa po sa aso ninyo. Okay, if you haven't followed our page yet, please follow. Please share this video. And if you have any comments, if you have any suggestions to Miss BBYYY, please comment below para po marinig niya yung kung ano naman yung gusto niyong suggest sa kanya.